Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Rinegaluhan ng University of Perpetual Help ang kanilang bagong head coach na si Olsen Racela ng isang panalo kung saan tinalo ng Altas ang Jose Rizal University Bombers 82-66 para simulan ang kanilang kampanya sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament nitong Martes sa larong ginanap sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan City. Pinangunahan ni John Boral ang Altas sa nagawa nitong double-double na may 17 puntos at 10 rebounds habang impresibo naman ang naging debut ni rookie Mark Goho Cruz na nagtapos na may 15 puntos, 5 boards at 2 steals. Nakascore din ng double figure si Christian Pagaran sa nalikom nitong 11 puntos habang sina Cedric Abis at Ralph Kawi o Kau Giran ay kinontrol ang boards sa pinagsamang 13 rebounds. Maganda din ang performance ng bench ng Perpetual kung saan nakagawa ang mga players ng kabuang 44 na puntos. Nanguna naman para sa Bombers sina Joshua Gulab at Mart Barrera na nakagawa ng 15 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ni Jaja Santiago ang kanyang pagpapalit ng nasyonalidad nitong Agosto para sa kanyang pangarap na mairepresenta ang second ranked sa Asia at ikapito sa buong mundo sa larangan ng volleyball, subalit may pagbabago sa ilang tuntunin sa FIVB na sinara kaagad ang kanyang pangarap bago pa man ito magsimula. Pinaliwanag ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF at bagong halal na Asian Volleyball Confederation o AVC President Ramon Tatsuzara na ang paglalaro ni Santiago na ngayoy Sachi Minowa na ang pangalan sa Philippine National Team ng 8 taon ay naging hadlang sa kanya para makapaglaro para sa Japan. Ayon kay Suzara, kahit Japanese citizen na si Minowa, mayroong bagong tuntunin nitong nakalipas na taon na kapag naglaro na ang isang tao sa national team ng ibang bansa, hindi na siya pwedeng lumipat sa ibang bansa. Base sa Article 5.2 Section 5.2.3 ng FIVB Sporting Regulations na dapat hindi na muna rinepresenta ng manlalaro sa senior national team mula sa Federation of Origin bago payagang palitan ang Federation of Origin. Dahil sa bagong tuntunin, hindi na maaaring maglaro si Minowa para sa Japan kahit siya ay isa ng Japanese citizen. Nagkaroon na din ng apela sa FIVB na palaruin si Minowa sa 2024 Paris Olympics dahil gusto din ni Japan head coach Masayoshi Manabe na maglaro ito bilang middle blocker, subalit hindi talaga siya pinayagan. Gayunpaman, dahil sa tuntunin, ibig sabihin nito, maaari pa rin maglaro si Santiago para sa Alas Pilipinas kung nanaisin niya ito at kung welcome ito para kay Alas Pilipinas head coach Jorge Sausa de Brito dahil sa ngayon ay kompleto na ang players ng Philippine National Team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinayagan ng bumalik ang mga Alas Pilipinas players na sumali muli sa kanilang mga koponan sa Premier Volleyball League o PVL. Ito ang ipinarating ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara sa lahat ng mga players at club managements. Unang gumalaw sa mga PVL clubs ang Signal kung saan pinasok na nila ang kanilang Alas players na sina Vanny Gandler at Don Makandili Katindig nitong Lunes laban sa Creamline. Inimbitahan naman ni na Senators Alan at Pia Cayetano ang kapwa Alas Pilipinas men at women para sa isang courtesy call sa Senado. Binigyan pugay ng Senado ang dalawang national teams para sa kanilang makasaysayang back-to-back
na bronze medal wins sa 2024 Southeast Asian o CV League nitong nakaraang Agosto. Isa pang alas player na kasali pa din sa PVL Invitational Conference at kasalukuyang pasok na sa finals ay si Gemma Galanza ng Creamline. Hindi naglaro ang dating PVL Most Valuable Player para sa Creamline nang kinalaban nito ang Signal na naglaro sina Gandler at Makandili Katindig. Subalit malaki ang posibilidad na maglalaro si Galanza sa Miyerkules kung saan makakalaban ng Cool Smashers ang Farm Fresh. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.